Uy, good morning again. Dahil day off natin, maglilinis tayo ng CR. Ito yung buhay dito sa Canada. Sasabay ko na rin linis itong sapatos ko. Ito yung pang duty shoes namin pala. By the way, sagot pala ng company itong duty shoes namin, 50% sa kanila. So pag day off, pagka sa Canada, kailangan mong gawin lahat. So kailangan handa yung mindset mo. Lasan ko muna pa. Okay. Ito pala guys, preview lang. Pwede na siyang waterproof. Steel to na rin siya. I think nasa 140 Canadian dollar. Medyo okay na siya. Medyo hindi naman siya masyadong mabigat. Actually unisex siya. Okay naman. So kapag sa trabaho namin, dahil medyo nabubuhat kami ng mga skids, kailangan may gumamit ng pump truck. Ito yung allowed na gamitin. So dahil day off natin, bigyan natin ng chance para malinisan din. Okay naman. Waterproof. Lang. Trivia lang guys. Dahil day off natin, kailangan natin gumamit na gloves kasi cleaner tayo ng toilet ngayon. Okay. Ang topic ko pala ngayong araw na to habang nalinis tayo ng CR is ano ba yung comparison ng Dubai, kasi galing ako ng Dubai versus dito sa Canada. So wala akong specific na listahan, random lang, random check lang. Unahin natin yung transportation sa Dubai. Wala akong masabi kasi sa tinitirhan namin ni Mrs. sa Dubai, pagbaba mo, meron ng bus, pwede ka nang maka-avail ng taxi, malapit din sa metro station, isang sakay lang ng bus tapos metro station na agad-agad. I think it will just take like 10-15 minutes tapos nasa metro station ka na. Dito sa Canada, meron din silang bus, pero compare sa nakita ko dito kasi bago pala naman ako, to be honest, hindi ko naman binablog down yung Canada, pero mas okay yung transportation na facilities ng Dubai kaysa sa Canada. So for that, transportation para sa akin lang, base sa experience ko, dito ako sa Canada, Ontario, and sa Dubai is nasa Satwa, Dubai ako doon, medyo sentro din. So Dubai pa rin. Number 2 yung bilihan, which is mga prime commodities like groceries, flowers, supermarkets. Dito kailangan, siyempre bago pa lang din, wala kaming sasakyan, wala pang sasakyan. Gamit ko lang talaga is bike. So like kahapon napunta ako, nandun ng konting abubot, konting mga karne. Kailangan ko mag-bike ng around 15 to 20 minutes biking. Maganda exercise. Kumbaga
advantage yun sa pangangalanan ng tech. Yun nga, kasi siyempre biking o exercise na rin. So, sa Dubai, ang grocery doon is kaliwat kanan, harap, sa luwas, sa kanan, harap, pagbaba mo, hypermarket na. Nasabi ko na sobrang accessible talaga ang groceries sa Dubai. Okay, hindi ko naman kinakuan na pangit ng Canada, pero sa akin lang sa observation ko lang, sa tinitirhan ko dito saka sa tintirhan ko doon, sobrang accessible lahat. Kasi sa Dubai, makakapag-order ka kahit na nasa baba lang yung hypermarket. Kasi tinitirhan namin sa Satwa sa Dubai, sa baba lang isa hypermarket na. So, yun. Napaka-accessible. Dito, meron naman atang online. So, I think malaki din yung charge. Kaya, para mas makatipid ng konti, kailangan kong i-bike na lang. At least exercise. So, yun. When it comes to groceries, mga grocery sa supermarket, kung sa tinitirhan ko dito kasi siguro kung may sasakyan ka dito, it will just take like maybe 7 to 10 minutes lang kung may sakyan ka. Pero syempre dahil wala pa nga tayong sakyan, yun, kailangan tayong mag-bike. Pero ang napansin ko na sa Dubai, ang parking area nila dito is libre. Okay, so makakapag-park ka anywhere. Unlike sa Dubai, lahat ng parking area is may bayad. Ang bayad dun per hour sa Dubai is 2 dirhams per hour. Tapos your succeeding hours is I think 3 dirhams. Dito sa nakita ko sa lahat ng mga supermarket at groceries na napuntahan ko is free parking. So maluwang yung mga parking nila dito kumpara sa Dubai na may bayad lahat. So when it comes to accessibility sa groceries, Dubai, pero sa cost ng parking, so Canada tayo. Next, ano pa ba? Healthcare. Healthcare is napaka-general term kasi. So, for me, wala pa akong talagang total experience sa healthcare dito. Although, nababasa ko lang na maganda nga libre lahat-lahat ng healthcare. Pero, may limitations din. Meron din sa mga category. At I think ang kagandahan dito is libre lahat. So, sa Dubai naman, ang healthcare doon, although very accessible, pero syempre, nasa rank and file pa rin yan kung ano yung naging position mo dun sa Dubai. Kung nasa managerial position ka, medyo yung level ng healthcare benefits mo is mataas. Pero kung nasa staff level ka lang, medyo limited. I think dito is wala naman masyadong limitations. So, libre, kaso nga lang, base sa mga nakausap ko, kailangan mong magpa-appointment pa rin. Kasi very limited yung kon nila, yung mga doctors nila sa nurses. Kaya, so sa healthcare, accessibility sa Dubai pa rin, pero sa mga general services na o sa mga yung sa cost ba, kahit na staff ka dito, manager ka, pare-parehas lang. So, parehas lang, same lang. Yan lang muna. Tuloy ko maya-maya. Okay, so
So yun guys, medyo okay na tayo. So magandang exercise. Papawis ba? Stretching. Okay, yun ulit. So ituloy natin. Medyo tapos na ako sa paglinis sa toilet. Okay na konti. So sa lahat ng mga nasabi ko, kahit majority is Dubai, alam naman natin lahat na ang Canada is a dream country sa lahat ng mga aspirant. Million ang mga nag-aspire na pumunta dito. Kaya wala pa rin katulad siyempre ang Canada. Marami silang benefits, although marami silang tax. Pero yung mga taxes naman na yun is napupunta lahat sa mga tao, which is totoo naman. Ang gobyerno nila is I think napaka detailed nila sa pag-liquidate ng kanilang mga taxes. Like meron silang mga emergency insurance, marami. Tapos meron silang yearly annual tax refund. Kaya syempre isa tayong sa nangangarap na magkaroon ng resident dito sa Canada, hopefully inshallah. So wala pa rin katulad. Kumbaga kung like for example ako bilang aspirant na tatay, ultimate goal talaga is para sa anak ko makapag-settle na mas maayos, ma-secure yung future ng anak ko, and that's it. Wala na akong ibang hinihiling. Kaya ako'y nangangarap also at saka sumusugal dito sa Canada. Kaya alam natin lahat, konting tiis lang. May awa din ang Diyos. Sabi nila, pag may old saying na pagka may tiyaga ka, eventually in the near future, i-harvest mo yung lahat. So meron kang i-harvest. So yun lang muna guys. So Canada and Dubai, Canada I think it's just a temporary kasi walang permanent residency doon. Saka syempre priority ng Canada na i-secure o i-provide lahat ng mga facilities kasi ang main source of income nila doon is tourist spots. So nasa mga turista. Unlike dito sa Canada, security, settlement, permanent residency. You can be also a citizen someday kung gugustuhin mo. Kaya kahit nakaagano pa ang estado mo sa Dubai, United Arab Emirates, I think isa ka rin kaya sa mga katulad ng mga ngarap din na makaapak dito sa Canada, which is nakikita ko naman sa mga nakakausap natin mga maratagal na dito. May mga nakausap ako sa supermarket like ng isang araw, 30 years na sa Dubai, nandito na lahat ng buong pamilya niya, 61 years old na ata siya. So yun, ini-enjoy na lang niya yung retirement niya, yung mga benefits niya dito sa Canada. So I'm not bragging down both sides sa country kasi may kanya-kanya tayong dahilan. At saka ito is personal na observation, saka personal opinion ko lang naman. Kasi bago pa lang naman ako dito sa Canada and I know na wala pa naman akong sapat na kaalaman sa karapatan para i-brag down o questionin yung mga benefits ng Canada. At saka and vice versa sa pinanggalingan kong bansa, which is Dubai, UAE. So for now, yun lang muna. Konting trivia lang kasi wala tayong magawa. So habang di pa rin tayo maboard sa paglinis ng pag-stretching, kasabay natin paglinis ng CR. Shout out kay Miss Nigel kasi napakabait nila sa amin, saka kay Pem. Napakalinis ng bahay nila kaya kailangan nating maintain, kailangan nating pangalagaan. Thank you so much again. Bye for a while.